aanakan lang tapos iiwan. Akala nyo po matatakasan yung batas, nagkakamali po kayo. Paano ba tayo humingi ng sustento? Ang halaga ng sustento ay nakadepende rin sa pinakamataas na halaga na kayang ibigay ng isang magulang. Para na rin po sa ating mga kababayang OFW. Unang-una po, ilista nyo muna yung mga pangangailangan ng anak. Kagaya ng pagkain, food allowance, transportation, education, medicine. Siyempre, bakit? Sabihin natin hindi naman nagkakasakit lagi, pero siyempre kailangan ng vitamins. At saka naka-ready yan for emergency purposes. Hindi mo naman napipigilan ng sakit kung dadapo o hindi. So ngayon, nakalista ngayon. Tapos, 50-50 kayo dyan. 50 sa nanay, 50 sa tatay. I-breakdown mo yan. Tapos ngayon, dahil nalista mo na yung mga basic needs ng anak, ang gagawin mo sunod, gagawa ng demand letter. Ang demand letter po ay hindi po kinakailang abogado ang gumawa. Kung marunong si ate, siya nang gumawa. Pero kung di siya marunong, pwede siyang magtungo sa PAW, Public Attorney's Office ng kanilang lugar, o kaya kung meron man maliit na budget, pwede sa private lawyer. Hindi po siya specific na dapat informal. Pwede rin siyang through text, pwede rin siyang through call, pwede rin messenger. Ang purpose kasi nito, Global Inday, at para sa mga kababayan natin, is ini-inform mo na sinisingil mo na siya sa mga kanyang kakulangang sustentong pinansyal. Siyempre, tatandaan mo, Global Inday, sisingilin mo rin yung mga nakaraang taon na hindi nagbigay, ha? Pag hindi mo kasi siningil yun, ang pinagpapalagay ng batas, hindi mo kailangan ng mga panahong iyon. Tapos hatiin natin yun into 50%. Kasi nga, obligasyon ng magulang, At obligasyon. hati sila doon. Kahit hindi sila kasal, attorney. Yes, so parehas lang yun. Eh, saan nila yung address? Ngayon, eto na, dahil nawawala yung tatay. Nawawala siya. Ang sabi natin dito, address mo sa last known. Ibig sabihin, kung saan yung huling tirahan, huling bahay, doon may papadala. Pwede sa bahay ng parents. Yes, pwede rin. Kasi nakakapunta naman doon. Pwede rin doon sa mga kapatid. Pwede sa mga kapatid. Oo. Ngayon, ganito. Ipagpalagay na lang natin, assuming lang na hindi ko naman to gusto, assuming lang po na wala na pala yung tatay. Sino ngayon ang sunod nating hihinga ng sustento? Yung mga lolo't lola. May hierarchy yan eh. Magulang muna, tapos lolo't lola. Pagka wala lang yung lolo't lola, pwede mga kapatid. Bakit ko sinasabi yung dinadagdag? Kasi ang importante sa atin dito ay yung paramount well-being ng bata. Ang halaga ng sustento ay nakadepende rin sa pinakamataas na halaga na kayang ibigay ng isang magulang. Hindi ko po sinasabing tatay lang, ha, pati rin nanay. Para po sa ating mga kababayan na OFW dyan, tandaan nyo po ito, hindi po nangangahulugan na pag ang tatay ay hindi nakapirma sa birth certificate, hindi na po kayo makakakuha ng sustento. Mali yun, Global Inday. Bakit kamo? Yung nanay po, 100% sigurado kung sino po ang tatay na ituturo niya po. At kung mapapatunayan mo rin naman, kahit hindi nakapirma, kung mapapatunayan mo na sapat na ebidensya na yung tatay na kiniklaim mo ay yun ang tunay na tatay, pwede pa rin tayong makahingi ng sustento. Hindi naman na to bago sa atin na kung saan itong mga irresponsable, aanakan lang tapos iiwan. Hindi pipirmahan. Alam mo ang danadahilan? Para hindi mo ako mahabol. Yun pala yun. Yes, sinasadya nila yan. So, akala nyo po, matatakasan yung batas, nagkakamali po kayo. Pag mapatunayan niya na totoo na anak, tapos nakasalita ka na hindi maganda, na hindi akin yan, pwede pala siya makahabol. Yes. Yun ay isang uri ng karahasan. Oo. Tinatawag natin dyan yung psychological and emotional abuse. Dahil sa mga sinabi mo, kunwari, pumapatol sa iba habang tayo, masakit yun sa kalooban ng babae, psychological at emotional abuse yun. Violation yun ng Republic Act 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children. Hindi lang basta allegation yan, Global Inday. Mga kababayan natin, hindi lang po basta sinasabi lang na ikaw ay nag-suffer ng psychological or emotional abuse. Magpapakonsult po kayo sa isang espesyalista. Pwede natin sabing psychiatrist or psychologist. Gagawa sila ng findings na ikaw talaga dumaranas ng psychological abuse. Hahanapin yan sa korte o anong patunay mo kasi yan ay mga allegations. Kung hindi man handa, anong gagawin? Marami namang pamamaraan na contraceptives. After po ng demand letter natin, makikipag-ugnayan po ulit ako sa'yo para po kung walang nangyaring feedback, gagawa na po tayo ng tinatawag na sinumpaang salaysay ng pagrereklamo o complaint
affidavit para Mhm. maiwasan yan. Oo. Maging responsable po tayong mamamayan. Sana lahat ng lalaki attorney kagaya mo. No?